Patok na patok ngayon sa Japan ang serbisyong girlfriend o boyfriend for rent. Sa halagang 2,400 pesos bawat oras ay magkakajowa ka na. Walang ibang gagawin ang nirentahang girlfriend o boyfriend kundi samahan ang kliyente nilang kumain, pumunta sa party o di kaya ay magkwentuhan lang. Nag-e-enjoy na nga sila, kumikita pa. Bukod sa jowa for rent, meron ding mga lalaki na maaaring rentahan para punasan lamang ang mga luha ng mga babaeng broken-hearted. At meron ding nirerentahan para makatabi ng mga babaeng hirap makatulog sa gabi. Walang ibang gagawin kundi humiga at matulog sa halagang 48,000 yen o humigit kumulang 19,000 pesos. Sobrang mahal ano? Bakit kaya maraming mga tao ang gustong kumuha ng ganitong mga serbisyo sa kabila ng napakamahal na presyo? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. May naitampok na rin tayong kwento dati ng lalaking pinarerentahan ang kanyang sarili para gumawa ng wala. Kung hindi niyo pa po ito napapanood, ilalagay po namin ang link sa description. Ang serbisyong girlfriend o boyfriend for rent ay nagsimula sa Japan noong early 1990s. Ngayon ay marami ng kumpanya sa Japan ang nag-o-offer ng ganitong serbisyo. Meron silang mga websites kung saan doon mamimili ang kliyente ng taong gusto nilang rentahan. Nandun na rin ang presyo, rules at kung paano magbabayad. Sinubukan ng Asian Boss isang YouTube channel ang girlfriend for rent service sa Japan. Sa kanilang vlog, nagrenta ang kanilang host ng girlfriend for hire na si Shiho. Naglalakad-lakad sila, nag-holding hands, kumain at nagkwentuhan. Ayon kay Shiho, ang kanilang kumpanya ay nag-o-offer ng 6,000 yen o humigit kumulang 2,400 pesos per hour. Ngunit meron silang 2-hour minimum rental. Ibig sabihin, at least 4,800 pesos ang kailangang budget para makapagrenta ng girlfriend sa loob ng 2 oras. Sagot rin ng magrerenta ang lahat ng iba pang expenses gaya ng pagkain, pamasahe at iba pa. Ang kadalasang ginagawa ni Shiho kapag may nagre-rent sa kanya ay makipag-date, maglakad-lakad, pumunta sa mga cafe at kumain sa mga restaurant. Magkano ang kinikita bilang girlfriend for rent? Kalahati ng binabayad ng renters ang napupunta sa babaeng nirerentahan. Samantalang ang kalahati naman ay napupunta sa kanilang kumpanya. Kung ang magre-rent naman sa kanila ay dati na nilang naging customer, may additional na bayad na 2,000 yen per hour. Safe ba ang ganitong trabaho para sa mga babae? Ayon kay Shiho, para sa kanya ay safe naman ang kanyang trabaho bilang girlfriend for rent dahil karamihan naman sa mga naging customer niya ay mababait na tao. Kailangan lang daw talaga na under ka sa isang kumpanya, hindi yung basta mo nalang parerentahan ang sarili mo. Nang sa ganun ay maproteksyonan ka ng kumpanya. Ano-ano ang mga rules sa pagrenta ng girlfriend? Una, mahigpit na ipinagbabawal ng mga rental company ang anumang sexual o malalaswang aktibidad. Ang mga girlfriend for hire ay bawal pagsamantalahan o di kaya ay bastusin. Pangalawa, bawal din silang tumanggap ng sobrang mga mamahaling regalo mula sa customer. Pangatlo, bawal rin silang kontakin ng customer na hindi dumadaan sa kumpanya. Bawal silang magbigay ng contact information sa lahat ng kanilang kliyente. Para naman sa mga babaeng single, pwede ring magrenta ng boyfriend. May isang vlogger naman na trinay ang boyfriend rental experience sa Japan. Nirentahan niya ang boyfriend for rent na si Suzuya. Kwento ni Suzuya, ang kadalasang nagre-rent sa kanya ay mga babaeng nasa early 20s hanggang late 40s. Gaya ng mga girlfriend for rent, bawal rin sa kanila ang anumang sexual na gawain. Hindi rin maaaring mag-initiate ang boyfriend for rent ng kahit na anong ikakabastos ng nagre-rent. Sa kumpanyang Katleya kung saan nagtatrabaho si Suzuya, nakadepende ang presyo ng mga boyfriend for rent sa popularidad at customer satisfaction ng mga previous clients nila. Ibig sabihin, kung mas popular at marami silang good reviews, mas mahal ang kanilang presyo. Pero ayon
Ayon sa isang website, pwede ka nang mag-rent ng boyfriend sa halagang 5,000 yen o humigit kumulang 2,000 pesos bawat oras. At para naman sa mga broken-hearted na mga babae, meron ding mga lalaki na maaaring rentahan para punasan ang kanilang mga luha. Wala silang ibang gagawin kundi ang makinig sa mga hinanakit ng kanilang kliyente at punasan ang kanilang mga luha. Ang serbisyong ito ay nagkakahalaga naman ng 7,900 yen o humigit kumulang 3,000 pesos. At alam mo ba, may mga babae ding nagre-renta ng boyfriend para makatabi nila sa pagtulog sa gabi. Oops, huwag madumi ang isip. Ang mga babae kasing ito ay nahihirapang matulog sa gabi. Ngunit ang tanging gagawin lang talaga ng mga nirentahang boyfriend ay tabihan ang kliyente sa pagtulog. Striktong ipinagbabawal rin kasi sa kanila ang gawaing sexual. Isa sa mga nag-o-offer ng ganitong serbisyo ay ang Sonia Prime. Ang 12 hours na serbisyo ay nagkakalaga ng 48,000 yen o humigit kumulang 19,000 pesos. Medyo pricey ang mga ganitong serbisyo pero marami pa ring tao sa Japan ang kumukuha ng ganitong serbisyo. Bakit? Marami ang dahilan. May iba na gusto lang na may kasama, kausap o di kaya ay naghahanap ng excitement, enjoyment, ng move on o para ipakilala sa magulang. Meron din gustong pagsilosin ang kanilang dating girlfriend o boyfriend. Karamihan din kasi sa mga lalaking Hapon na kumukuha ng girlfriend for rent ay yung palaging busy sa trabaho at wala ng oras para maghanap ng jowa. Meron ding iba na hindi pa talaga nagkakaroon ng girlfriend dahil hindi marunong makipag-socialize. Kaya naman nagre-renta na lamang sila para maibsan ang kanilang kalungkutan at ma-practice ang kanilang social skill para handa na sila kung magkakaroon na sila ng totoong girlfriend. Sa kabila ng mahal na presyo, ayon sa mga kumukuha ng ganitong serbisyo ay worth it naman daw ang naibibigay nito sa kanila. Nawawala ang kanilang kalungkutan, na ilalabas ang kanilang hinanakit at kahit sandali lang ay nararamdaman nilang may kasama sila sa buhay. Pero alam mo ba, bukod sa girlfriend o boyfriend for rent, ay pwede ka ring magrenta ng nanay, tatay, anak o asawa. Bago tayo magpatuloy, ikaw ka-awesome, interesado ka bang mag-rent ng girlfriend o boyfriend? Bakit at bakit hindi? Pakilagay po yan sa comment section. Sa Japan kasi ay napakalaking bagay ng pagkakaroon ng kumpletong pamilya, kaya malaki ang posibilidad na nakakaranas ng diskriminasyon ang mga single parent doon. Kaya ang mga kumpanyang nag-o-offer ng family rental ay malaking tulong para makaiwas sa mga mapanghusgang lipunan ng Japan. Isa sa mga kumpanyang nagbibigay ng ganitong serbisyo ay ang Family Romance. Binubuo ito ng daan-daang mga freelance actors na pwedeng i-hire para maging pansamantalang anak, asawa, nanay o tatay, depende sa pangangailangan ng kliyente. May mga kliyenteng nagre-renta ng actor na magpapanggap na groom o di kaya ay makapag-picture na may kasamang lalaki. Meron ding nirerentahan para maging tatay sa isang kasal o kaya ay magpanggap bilang nawawalang tatay. Meron ding nagrenta ng asawa at anak dahil namimiss na niya ang kanyang pumanaw na asawa at ang lumayas niyang anak sa kanilang bahay. Ang panimulang bayad para sa serbisyong ito ay 8,000 yen o humigit kumulang 3,200 pesos at ang kliyente ang pipili sa karakter, itsura at pag-uugali na gusto nila. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!